Kaugnay sa pagbabantay ng Bureau of Immigration sa mga individual na kinasuhan dahil sa anomalya sa flood control projects, kausapin natin si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang hali sa inyo. Kumusta po yung pagbabantay at monitoring ng Bureau of Immigration sa mga individual na ipinapa-aresto dahil sa pagkakasangkot sa mga manuwalyang flood control projects? Yes, doon sa 16 po na individuals na included doon sa listahan ng Sandigan Bayan ng warrant of arrest. Na-monitor po natin na 4 po sa kanila ay outside the country na po, including former Congressman Dalvico na nakaalis po earlier bago po ilabas itong warrant of arrest. Pag sila po nasa labas na ng bansa, meron ho bang paraan ang BI para matuntun kung nasaan po sila? Since they are Filipinos po, hindi po ito mag-fall under the jurisdiction of the BI. It would fall under the jurisdiction po ng ating law enforcement agencies including PNP and NBI. Sila po ang tumutugis ito po sa mga individual na ito. Tumutulong po ang BI sa pagkalap po ng intelligence information na siya naman po namin ibinabaton sa law enforcement. May impormasyon ba kayo mula sa inyong mga foreign counterparts kung nasang bansa ngayon si Zaldico at yung iba pang nasa abroad, sabi po ng DILG? Nakikipag-ugnayan po kami sa kapulisan po tungkol dito sa impormasyon na ito. Although meron po tayong mga ilan na nakukuha ng information, we are verifying it po and forwarding the information to the PNP. Mula po nung makarating sa inyong listahan, may mga nagtangka na po bang lumabas? So far, wala pa po apart from the 4 that are already out of the country. At paano po yung koordinasyon kung sakaling mangyari po ito at may magtangkang lumabas kung hindi man sa ating mga ports at airports ay sa tinatawag na backdoor? Yes, kung sila po ay mag-attempt na umalis doon po sa ating mga formal na paliparan at international na pantalan, ito po ay nasa ating centralized database. So agad po namin, agad po ma-encounter at makikita po ito ng ating mga immigration officer. Once makita po mag-tag yung tao na siya po ay yung wanted dito po sa case na ito, i-inform po agad ang kapulisan para ang pulis po ang mag-implement ng arrest doon po sa mga individual. At in the case naman po doon sa mga tinuturing natin na illegal migration corridor or backdoor, ito po ay binabantayan ng local government unit at saka ng kapulisan po, as well as the Coast Guard. At so far po nakikita po natin mukhang binabantay naman po nila ng maigi itong mga areas na ito para hindi po magamit para sa pagtawid dagat. May pananagutan ho ba yung mga posibleng tumulong sa mga ito para makalabas ng bansa? Definitely po. Kung merong illegal po na pamamaraan sa paglabas ng bansa, definitely there are criminal cases waiting for them kung whatever pamamaraan po ang ginamit para illegal po na umalis sa bansa ang mga. At kung sakasakali pong gamitin nila yung ating mga opisyal na dokumento ng Pilipinas at ma-flag ika nga sa ibang bansa, sakali lang na hindi ito ma-detect sa atin, pero na-flag ito sa ibang bansa, automatic po bang inire-report ito ng ibang bansa sa atin? Not necessarily po. It would depend kung ano po yung agreement. If there is an Interpol notice na in-initiate po ng ating local law enforcement, maaari pong matulungan tayo ng Interpol na ibalik po ito sa Pilipinas. Kung halimbawa na po makansela ang kanilang mga pasaporte, ang immigration naman po doon sa bansa kung nasaan sila, ay i-deport sila for being undocumented aliens. So iba-iba po yung paraan na maaaring gamitin, iba-iba yung ruta na maaaring gawin ng ating law enforcement agencies. But essentially po, it's really to have them return to the Philippines for them to face the case against them. Yung sinasabi niyo pong pagbabantay sa backdoor, paano po ito kapag hindi nila ginamit yung kanilang opisyal na dokumento at mag-disguise po sila at hindi na sila dumaan sa mga immigration officials? Kung hindi po sila dumaan sa ating mga paliparan, hindi ko po masagot because it's covered by the local government units and the police and the Coast Guard. Pero ito naman po ay kasama rin sa mga lookout nila. And primarily, this is a police matter dahil mga Pilipino po ito na mayroong kinakaharap na kaso. Naniniwala po tayo na mahigsing ang pagbabantay po ng ating mga kapulisan dyan po sa southern borders po natin.
Okay, patuloy po kami tututok sa balitang ito. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Of course, salamat po. Magandang araw. Maraming salamat po, Bureau of Immigration Spokesperson Dana Sandoval.